Hello guys, magandang araw at tara, samahan niyo ako sa aking pupuntahan ngayong araw. Bago pa man sumapit ang araw na ito ay sobrang excited na ako dahil ang 5 taon kong tinitingal ang bundok ay ngayon ay akin ang maaakyat at malalaman kung ano nga ba ang nasa tuktok. Pagsapit ng alas 6 ng umaga ay agad na kaming gumayak at umalis na para makarating ng maagap sa jump off. Pagkaraan ng ilang minuto ay narating na nga namin ang Southern Luzon State University Agriculture Campus dito sa Lucban, Quezon, kung saan matatagpuan ang Mount Banahaw de Lucban. Para sa inyong kaalaman, dito ako nagtapos ng kursong agrikultura sa loob ng sa loob ng 5 taon pala. At habang naghihintay nga ng aming makakasama bilang tour guide sa pag-akyat ng Mount Banahaw, hinga muna tayo. Pagsapit ng alas 8 ng umaga ay nagsimula na nga kaming maglakad patungo sa base camp ng Mount Banahaw, kung saan may layong halos 1 oras na lakad. Ito ang base camp at dito kami mag-iiwan ng gamit. At pagsapit ng alas 9 ng umaga ay nagsimula na agad kaming lumakad patungo sa summit ng Banahaw de Lucban. Ito yung dinadaanan ng tubig kapag naulan. Sa pagkakataong ito ay sobra na yung pagod na nararamdaman ko. Wala na akong bag at halos hindi ko pa rin maihakbang ang aking mga binti. Ang hirap pag walang kondisyon ng katawan bago sumabak sa akyat. Sobrang nakakahingal. Ito pa lang yung open na nakikita ko dito. So yun, after 2 hours na paglalakad dito sa Mount Banahaw de Lucban, medyo naabot na namin yung 1,300 meters above sea level. And another 500 pa. Total of 1,800 meter above sea level ang meron tong Lucban. So ganito yung set dinadaanan namin. Guys, halos hindi ako makapag-video. Sobrang daming tinik at kailangan mag-ingat. Ang magandahan dito sa Lucban, sobrang protected yung area. Kita mo naman sa trail, halos hindi nadadaanan. Though open to sa public, sa tourist, basta kuha lang ng permit at may maayos na coordination sa nangangasiwa. Bakit na naman ng walang kondisyon, walang jogging, kaya sobrang bigat ng binti. Though hindi ako pinupulikat ngayon, pero sobrang bigat ihakbang. Ang number 1 kalaban dito sa Banahaw, aside from limatic, yung mga ratan. Sobrang titinik. So yun guys. Medyo tricky. Daan dito. Supot. Tapos pamatinik ang itlog. Kasi dun sa ranger na nagro-roving dito or yung nag-guide sa mga tourist, habang pataas pahirap yung daan. Matinik. Guys, halos wala akong may papakita na ibang tanawin dito, kundi itong mismong loob lang
ng Mount Banahaw dahil sobrang cover siya ng mga puno. Ito pa lang yung pangalawang open na nakikita ko. At sa puntong ito, nakaramdam na ako ng panghina at sobrang pagod. Guys, first time ko mag-isip kung tutuloy pa ba ako sa summit or hindi na. At malalaman natin mamaya, sobrang nakakagutom, pagod. Grabe yung daan. Sobrang daming tanik, ang daming susuutan. Ayan, pinauna ko na sila at sabi ko goods ako dito. Magde-decide ako kung tutuloy ako or hindi. Kaan tayo. Sa puntong ito, kinalma ko muna yung sarili ko. Kumain ako at baka sakaling bumalik agad yung aking lakas. At habang kumakain ay pinag-iisipan ko kung tutuloy pa ba ako kahit sa guho lang at kahit hindi na makarating ng summit. At sa hindi inaasahang pagkakataon, panandalian akong nakatulog sa aking kinauupuan. At naalimpungatang may tumatawag sa aking pangalan at isa pala sa aking kasamahan na sinubukan akong balikan dahil malapit na pala ako sa guho. Nagkaroon ulit ako ng lakas at nagpatuloy ako sa aking paglalakad. At sa wakas, eto na. Sa part ng Mount Banahaw de Lucban kung saan ito yung nude part nakita kapag nandun ka sa baba, and along the way papuntang summit madadaanan to. So yun, sa baba medyo brown siya kung makikita, pero dito green, madamo. Ganda. Tumuloy ako guys kahit hanggang dito sa guho, and then sila tumuloy hanggang summit, and parang hanggang dito na lang ako. Thank you. Guys, so ganito. So halos hindi na ako yung nagdala ng bag ko pataas. Dahil sobrang hirap. Ang daming sinusuotan and kitang-kita sa bag kung gaano kahirap. Alam nyo guys, yung isang bagay na nakikita ko kahit gaano kahirap tong trail ng Mount Banahaw de Lucban, ramdam mo na protektado talaga siya, and walang open na area sa trail, as in cover siya ng puno, malamig, hindi mainit, pero kailangan mong suotan yung mga sanga na good thing naman para dun sa mga ranger or yung mga guide natin, kina kuya, kina sir, hindi talaga nila hinahayaan na putulin. Kung masisira ka man dinadaanan, masira siya, pero hanggat maaari hindi puputulin. Yun, ramdam mo na protektado ang Mount Banahaw de Lucban. Sobrang ayos. Hindi na ako magbibideo pababa, sobrang hirap ng daan, ang hirap hawakan ng phone, pababa madulas, and only assault. Sobrang bilang mo lang yung rolling na sobrang ikli. Kaya talagang doble ingat yung kailangan. Nakakatuwa sila kasi walang problema sa kanila kung walang clearing, kung white background man yung nakikita, and kung hindi man 360 yung makikita mo above doon sa summit. Ang mahalaga sa kanila is makita nila kung ano ba talaga ang meron sa bundok Banahaw de Lucban. Sa lahat ng makakapanood or makakadaan dito sa vlog ko na to, sa mini vlog na to, at magtatanong kung ano ba yung mga i-expect natin along the trail dito sa Mount Banahaw de Lucban, guys, magsuot ng tamang, ay yung pinaka best suit na, magsapatos, magpants hanggat maaari, and then mag hand gloves kayo, and then
mag sleeves. Yan, maglagay ka ng sleeves and then yung protekta sa mukha, sombrero. Dahil sobrang tinik. Lahat na ata ng tinik nandito na, guys. OA, pero yun yung gusto kong iparating. Suotin na natin yung pinaka best na alam natin magiging safe tayo. Dahil may mga pagkakataon na yung mga tinik bubunggo sa ulo mo and then mapapahawa ka na lang, hindi mo alam may tinik pala. And sa mga magtatanong kung paano naman magkakaroon ng chance na makapunta dito, proper coordination lang with Department of Agriculture sa Southern Luzon State University, located doon sa IUT, Barangay IUT, Lucban, Quezon. Pwede kayo doon mag-inquire kung paano ba makakuha ng permit. Bawal ang walk-in. So kailangan ay pre-booking kasi bawal ang magkasabay-sabay dito papuntang summit. And reminder para doon sa mga susunod na aakyat dito sa Mount Banahaw de Lucban, mas mainam kung susunod tayo sa kanilang protocol, sa kanilang itinerary. And yun, dito sa case namin nagkaroon lang ng miscommunication, pero mukha namang maayos yun. So kailangan lang maging kalma ang lahat. So yun guys, may mga do's and don'ts sila na kailangan natin sundin at kailangan natin irespeto. So yun lang guys. Diyan sila lalabas. And iniwan na nila dito yung ibang gamit. So yun lang guys, bye bye. At habang naglalakad kami mula sa summit pababa ng base camp, inabot kami ng malakas na ulan. At 4:30 ng hapon kami nakarating ng base camp, kung saan nakuha lang namin ng 2.5 oras ang pagbaba mula sa summit. At pagkatapos makapag-ayos ng sarili ang bawat isa, agad na nagtulong-tulong para makapagluto ng hahapunanin. At ito ang isa sa pinakamasayang parte ng pag-akyat ng bundok ng socials at pagsasalo-salo. Hindi na rin kami nagkaroon ng pagkakataon para kunan ng video ang pagbaba dahil sa malakas na buhos ng ulan at kailangan ng doble ingat. At yun din yung pagkakataon na sana maiipakita namin ang ibang ganda ng Mount Banahaw. Ang kaya-ayang kaliwat kanang tunog ng rumaragasang tubig mula sa ulan. Ang malamig na kapaligiran at ang bawat talamsik ng tubig sa bawat hakbang. Ayun! Gusto ko yan. Mamaya. Awatin. Mas masarap to pag may lemon na. At pagkatapos mabusog at kumalma ang tiyan ng bawat isa, oras naman ng pagsasalo-salo ng bawat salita. Bakit mo sinabi? Nag-uusapan niya nila tayo. Sorry. Ulit. Take two. Kakalak? Ha? Ayun na tayo naman. Nagpaalam ka na ba sa ate? Tawanan, halakhak, tunog ng kuliglig at mayayamang salita. Ito ang tanging naririnig sa mga oras na ito. Bukod sa kalampag ng tagayan sa tuwing bumababa sa lamesa. Ate! Pagkatapos ng masarap na huntahan, lights off. Good morning. 7 AM ng umaga ay bumangon na kami at diretso naming inayos ang aming mga tent bago mag-prepare ng breakfast. Bakit ganito ang lagnaw? At habang nagre-ready ang mga kasamahan ko para sa kakainin namin sa breakfast, nakaw ako ng oras para tingnan Sige sir. ang Bird Observatory Tower dito sa aming campsite. Sup guys, coffee tayo. So dito ako ngayon sa Birds Observatory Tower. Taas pa ba? Si Brown. Ay, butik sa...
Rob. Palilitawin. Hindi, okay lang kahit wala. What's up guys? So andito kami sa Botanical Garden sa tuktok ng Bird Observatory Tower. Ayan. Please follow Sir Lawrence and Sir Ray. Wala. Taga-bundok lang. Kain lugaw. Hindi sila marunong pangalaman. Ay, sorry po yun. Ano lang hindi matanggal? Alam ko tatanggalin ko na yung tinik eh. Parang may naiwan na tinik ng bangus eh. Sa pagkakataong ito, nag-iimpake ng bawat isa para sa susunod na lakad naman. Hindi kami lubos na magkakakilala at iba't iba ang pinanggalingan. Ngunit iisa ang puso pagdating sa kalikasan. Ito nga pala ang aking mga kasama. Si BJ, si Clinton, si RJ. At syempre, si Clarence ng Lakwatserong Kolokoy at ako si Sir Jules. Si Byron, si Greenery Stick or Sir Ray, si Sir Lawrence at kakaway pa yan. Hello, si Ate MJ, syempre. At syempre, ang aming kasamang ranger. At shoutout din kay Sir Sunny. (8:51 in the morning) at uwian na from base camp ng Mount Banahaw at pupunta naman kaming Taytay Falls. Ayan. Tay balls. Baka naligaw yung dalawa. Makakapogi. Ang puta eh. Pupugi. Wala na, dami ng views yan. Tinutok ko sa likod. Yung Taytay naman, Taytay Falls. So guys, we're going to... Comment ka para sa part 2. See you guys sa Taytay Falls.